Ako nga pala si Roldin Makawiwili. Tawag nila sa akin Toto. At almost parang mga nasa na ako 12 years. Ako po si John Paul Conde Viña. 10 years of service sa Jaire Rapa at sa Blessed Veterinary Clinic. Ako po si Ate Sylvia Buere. 9 years na ba? Hindi pa. Ano ako June 9, 2016 up to present. Ilan taon yan? 9. Mag-9 next year. Ako po si Haji Enriquez. Nagsimula ng trabaho sa Jaire bilang rider noong 2018. 6 years going to 7 years na. Ako po pala si Efren Matik. Alos magsi 7 years na po ako sa Jaire Rapa. Ako si Willard Ruiz. 7 years na po ako dito sa company ng Jaire. Ako po si Doc Myra Aritalia and 5 years going to 6 years sa January 16. Hello everyone, I'm Dr. Jamie Rose Hayo from Manila Feline Center. Ako po ay 5 years na po na naglilingkod po sa company. Hello, I am Dr. Danica Matias and nag-start ako mag-work kila Doc Joseph and kay Madam way back 2019. So, 5 years na ako dito sa company. Hello po, ako po si Jonathan Orogo. Bata pa lang po ako, ganito lang tinatrabaho ko. Pero okay lang po para sa pamilya ko. Hello po, ako si Jonathan Orogo. Nag-start po ako noong February 7, 2017. Orogo po ang tawag nila sa akin. Wala siyang sekreto Siguro palakad-lakad lang. Tago-tago, ganun. Hindi, joke lang. Ano siguro, pagmamahal mo siguro sa trabaho mo, sa mga ginagawa mo? Siguro po, dedication lang po sa work. At saka, maging totoo ka lang sa trabaho. Yun lang ang masasabi ko. Sekreto? Meron ba nun? Trabaho lang. Saka, enjoy your work. Gawin mong karapat-dapat yung mga dapat mong gawin, kumplituhin mo. Pag nagtrabaho ka, dapat nandun yung dedication na kahit walang nagbabantay sa'yo, ginagawa mo yung trabaho mo. Kailangan lang ng sipag. Sipag ka. Ako, parang lang. Kailangan talaga yung ka sa trabaho, masaya ka, tapos gusto mo yung trabaho mo. Yun lang bali ang ko, saka parang enjoy lang lagi sa trabaho. Ano lang po, magiging tapat lang po sa gawain sa trabaho. Tapos lagyan din ng sipag, tsaka tiwala. Wala namang sikreto. Kagaya na sinabi ko kanina na walang volume yung na to. Wala namang sikreto. Pamilya lang para mapursige sa trabaho. Yun. Wala akong sikreto, kundi work lang, then dedication sa trabaho mo. Marami hindi ko sasabihin. Hindi. Siguro on a serious note, isa sa reason kaya nakapag-stay ako ng ganito katagal sa company is, una, focus ka sa trabaho. So, syempre, mga tao tayo na very susceptible tayo sa mga problems sa paligid, also sa family natin. Pero kasi minsan kailangan mong siguraduhin na ilalayo mo yung problema mo sa labas, sa kung ano yung ginagawa mo dito sa work mo. At the same time, siguro enjoy mo rin yung trabaho mo kasi masaya naman yung work natin as a vet, although may times lang na toxic. So, siguro isa yun sa siguro let's say edge ko, parang I learned how to set aside yung mga problems na meron din ako personally. Ayun. Actually, wala naman akong any secret.
sa pagtagal sa company, siguro kung gusto mo yung ginagawa mo or mahal mo yung ginagawa mo, is madali na lang and magugulat ka na lang na patapos na ulit yung contract mo. So sa tingin ko, yun yung possible secret na nagtatagal sa company. Ayan. Sikreto lang po kung bakit ako tumagal sa kumpanya, maging matapat ka lang po sa trabaho, maging masipag ka lang sa araw-araw na ginagawa. Sundin niyo lang po lahat ng inuutos sa'yo. Tapos, huwag niyo pong kalimutan mag-loan para tumagal po kayo sa kumpanya. Maregular po kayo. Pwede po yan, 1 year. 1 year rin niyo po yun. Ay, labo. Advice, yung sinabi ko kanina. Hindi, joke lang. Ano siguro, mahalin nyo lang yung ginagawa nyo. Tapos, yun lang. Siguro. Advice, trabaho lang sila ng maayos. Sumunod syempre sa company rules, policy, at wag sila mag-demand kasi nakikita naman ng mga boss yan kung ano yung kaya mong gawin at sila rin yung magsusukli noon balang araw. Ano lang, trust, tsaka yung full na yung nandun yung sincerity mo sa trabaho, tsaka wag mong sisirain yung tiwala na binigay sa'yo ng boss. Ako, ano lang. Naririnig ko yung ano. Sa mga bago, kailangan lang din yun pag pumasok kayo dito. Kailangan kung ano ang rules ng kumpanya, sundin lang para yun din ang sikreto para magtagal sa trabaho. Yung mapakita nyo na tama yung ano ng kumpanya, ang mga pinapagawa. Basta't kailangan lang naman yung trabaho mo, gagawin mo ng tama. Saka pag nasa work ka, huwag mong, kung may problema ka sa bahay, huwag mong sasabay sa pagtatrabaho para magandang trabaho mo sa araw-araw. Kumbaga, dun lang po ako sa trabaho. At kailangan talaga, mahal na mahal mo yung trabaho mo. Ang advice ko lang sa mga bagong empleyado sa company, kung ano po yung ibinigay sa kanilang trabaho, yun po yung gawin nila. Maging tapat po sa kanila sa kanilang ginagawa. Para sa mga bagong empleyado, trabaho lang kayo ng maayos para maging maayos din yung takbo ng buhay niyo sa company. Yun. Ang ma-advise ko lang is focus lang sa work. Kung alam mo naman ang trabaho mo, continue lang. Then always magpakumbaba. Then pasensya. Pahabain ang pasensya sa mga client. Then yung pag-alaga sa mga pasyente is importante. Maa-advise ko. So yung una, yung sinagot ko, yun, focus kayo sa work nyo. Pangalawa, mahalin nyo yung trabaho nyo. Hindi naman lahat ng tao nabibigyan ng work So very blessed tayo na may trabaho tayo. Although, maaring sa una, nagsastart ka sa mababa, magtrabaho ka lang ng maigi, mabuti, makikita naman yan, hindi man agad-agad, pero darating yung time na manonotice ka at for sure, magiging appreciative ang company sa'yo. So, ayun, ayusin mo yung trabaho mo at ngayon, maging masaya ka sa trabaho mo. Isa lang yung ma-advise ko sa mga bago sa company na ito, actually love your work and always be responsible. Yun lang. Bali, ang ma-advise ko po sa mga bagong empleyado ng kumpanya, magkaroon lang po kayo ng loyalty, integrity sa ating boss. At lagi po tayong magsumikap. Look forward po natin yung pamilya natin na umaasa o inaasahan tayo sa araw-araw. At sana sipagan pa po natin, mahalin po natin yung trabaho natin. Yun lang po. Maraming salamat. Wala, wait lang. Wala akong masabi. Masabi ko lang siguro, wala akong masabi pero merong ano siguro, ang tawag dito, maraming salamat sa mga naitulong ni Doc at ni Madam sa akin. Tapos, nagpapasalamat ako sa loob ng 12 years ko dito ngayon. Yun lang. Tapos, siguro yun lang. Wala akong masabi talaga. Speechless ako, wala akong masabi talaga. Yun lang, papasalamat lang ako sa lahat-lahat. Kala Madam, tsaka kala Doc Joseph. Yun lang.
Mensahe ko po sa mga boss, kay Doc Joseph at kay Ma'am MJ, patuloy yung blessing na dumating sa kanila para mas marami pa silang matulungan na katulad natin mga empleyado at magkaroon din sila ng mahabang buhay. Mensahe. Kay Doc tsaka kay Madam, salamat sa binigay niya na tiwala sa akin. Tapos nagpapasalamat din ako sa Diyos na ginaguide niya ako sa lahat ng mga ginagawa ko na hindi dapat matitempt ng pera. Dapat nandun yung katapatan mo sa, yung binigay na tiwala sa iyo ng kumpanya, babalik mo din sa kanila ng buong buo. Hindi ka dapat magpapasilaw sa mga Lalong tulad natin na mga empleyado, mahirap na masira ang tiwala. Once na mawala yun, mawawala na lahat eh. Hindi mo na maigigain ulit yun pag nawala na yung tiwala sa iyo ng boss mo at ng mga taong nakapaligid sa iyo. Yun lang. Saka dapat malalim din yung faith mo sa Panginoon para i-guide ka ni Lord sa mga tamang gawin sa lahat ng mga obligasyon mo sa sa araw-araw. Tapos salamat po Madam at Doc sa binibigay niyong tiwala at sa pagmamahal na binigay niyo sa akin. Kay Doc Joseph and kay Ma'am MJ, salamat po at napaso ako sa kumpanya nyo, sa Gyre. Isa ito sa bumuhay sa pamilya namin, sa pamilya ko, lalo na sa mga anak ko po. Maraming salamat po talaga at sana tumagal pa po ang pagsasama natin. Salamat po. Kay Doc Joseph po, tsaka kay Madam MJ, maraming salamat po sa tiwalang ibinigay niyo po sa akin. Sa halos 7 taon na pagtitiwala niyo po sa akin, maraming salamat po. Para kay Doc Joseph siya kay Madam MJ, masasabi ko lang sa nila, salamat sa pagbibigay ng tiwala sa akin para sa trabaho ko. Salamat din sa sa mga naibibigay na tulong sa amin. Di lang sa akin, sa lahat ng mga katrabaho rin dito. Yan, salamat. Okay, kay Doc Joseph, thank you so much kasi siya ang kumuha para mag-transfer ako sa distemper, then mag-start na pag-work dito. Kay Madam, thank you sa kanilang mag-asawa kasi sa pagtiwala na kahit pandemic, nandito pa rin ako. So, thank you sa kanila sa pag-trust sa akin dito na mag-isa na nag-work sa distemper. So yun na nga, bibili kasi ako na joke lang. Joke lang po. Ayun, seryoso lang po. Gusto ko po magpasalamat sa inyo. Hindi ko rin po kasi in-expect na even a simple employee like me, mabibigyan nyo ng trust. Hindi naman tayo magkamag-anak whatsoever, pero masaya po ako na napansin nyo yung kakayahan na meron ako para katulad yan, itong clinic na meron tayo is nakapagbigay po tayo ng trabaho sa marami pa pong tao. So, nagpapasalamat po ako dahil binigyan niyo po ako ng tiwala na isa sa mag-manage po nitong Feline Center. Message ko kay Doc Joseph and kay Madam ay thank you very much, of course, kasi isa kayo sa mga tao na naniwala sa akin nung wala pa akong lisensya hanggang ngayon na meron na akong lisensya na mag-work. And also, mahal ko kayong dalawa. Yan lang. Ang mensahe ko po kay Doc Joseph at kay Ma'am MJ po ay maraming salamat po sa tiwalang binibigay ninyo po sa akin sa lahat ng aspeto ng patrabaho man po yan. O hindi lang po empleyado o ano man po ang turing niyo po sa amin ay parang pamilya na rin po. Maraming salamat po sa lahat ng naitulong niyo sa amin, Doc Joseph at Madam MJ po. Merry Christmas sa buong staff ng Blessed, ng Gyre, ng Curapet, ng Petpos, ng K9 Distemper, BNT, and Cat Clinic. At sa lahat ng mga namumuno nito, Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas po, Doc Joseph and Ma'am MJ at sa lahat ng bumubuo ng kumpanya. Merry Christmas po sa atin lahat and God bless. Merry Christmas ka po pala kay Madam at kay Doc Joseph. Tapos po sa Curapet, sa Blessed, sa Petpos, buong clinic po. Merry Christmas po. Happy New Year. Maligayang Pasko nga pala kay Doc Joseph, tsaka kay Madam MJ, at tsaka sa lahat ng bumubuo ng company, sa inyo lahat. Long live Doc Joseph. To
Doc Joseph, Madam MJ, Merry Christmas sa inyong lahat. Then sa lahat na mga sa company, Merry Christmas sa lahat-lahat po na empleyado na kasama ko. Thank you po sa inyong lahat. Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. So, Merry Christmas and a prosperous New Year po para sa lahat, especially kay Dr. Joseph De Guzman and kay Madam MJ. I hope and pray na the Lord will bless you more and good health po para sa ating lahat. And sa mga staff po na bumubuo ng company ninyo, Merry Christmas din and pagpatuloy nyo lang po yung mabuti nyong gawain. Binabati ko po ng Merry Christmas at Happy New Year po si Doc Joseph De Guzman at si Madam MJ po. At sa lahat po ng branch na clinic, sana po ay magkita-kita po tayo next year at sa mga darating pang taon. Ayun lang po. Maraming salamat. Peace out. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. From GSK9 Distemper Rehabilitation Center Family. Merry Christmas! Merry Christmas! Pasko! Anong saya! Happy New Year! Happy New Year! Bagong taon sigla! At kung kayo'y lumiyaya, pagsapit ng Merry Christmas, kayo'y makakaasan, kami magagala. Maligayang Pasko at maligong bagong taon mula sa Blessed and Jaire Family! Tapos kami! Okay ba yun? Kaya ibigay mo na aming Christmas bonus, pati na ang third month pay, para lahat okay na okay. Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat! Woo! Iiyak na eh! Oh, brother ka naman eh! Masyado ano! Yung pit namin, kuya, nakikinig na ako. Wala pa, practice lang, practice. Okay, game. Game na, rolling na ba? Rolling? Rolling. Action! Ano ang ma-advise mo para sa mga bagong empleyado ng kumpanya? Sa mga bago, ay meron po kaming role dito, ma'am. Sorry po. Si Orogo. Dito, pwede rito sa harap. Dadaan ka pa po? Thank you. Game. Take 3, 1, 2, action! Tissue. Pagbati, Merry Christmas! Okay, 1, 2, white on the set, action! Good na? Good na yan? Wait lang, brother. Hello po, ako po si Jonathan Orogo. Bata pa lang po ako, ganito na tinatrabaho ko. Pero okay lang po para sa pamilya ko.